So, in love na kayong dalawa? 4 months na din kayong kasal. Alam niyo naman kung ano susunod doon. Dale, Sofia, tawag ng kanyang mommy. Napatingin silang dalawa ni Dale sa mommy niya. Sana naman mabigyan niyo na kami ng mga apo. Biglang nabilaukan si Sofia sa sinabi niya. Agad na nag-abot naman si Dale ng tubig kay Sofia at pinainom ito sa kanya. Ayos ka lang? Mahina na itong sabi. Ngumiti si Sofia bilang pagtugon. Sige na, kumain ka na. Ako na lang sasagot sa mga katanungan nila. Mahinang boses na sabi nito. Mom? About sa tanong mo, makakaasa po kayo na bibigyan din namin kayo ng apo ni Sofia. But not now, Mom. May mga plano pa kami ni Sofia sa ngayon. May mga important matters pa kami na kailangan at dapat na unahin. Sagot nito. Nagkatinginan ang mga magulang nito at ang mga tito at tita niya ay parang tutol sa desisyon ng dalawa. Pero kailan ang araw na iyon, Dale? Kapag wala na kami ng dad mo? Dale naman, matatanda na kami ng dad mo. Gusto din namin ng dad mo na makita ang mga apo namin sa'yo. Huwag mo naman sana kaming biguin, iho. Iha, makakaasa ba kaming dalawa ng dad mo? Napatingin si Dale kay Sofia saka ito napabuntong hininga ng malalim. Tipid na umiti naman si Sofia sa kanya. Pero nga pala iho, dito na kayo matulog mamayang gabi ni Sofia. Ani ng daddy ni Dale. Napatigil si Sofia sa pagsubo ng kutsara sa kanyang bibig. Si Dale naman ay abala din itong kumain. Dad, may event na pupuntahan si Sofia mamayang gabi. Baka abutin kami ng madaling araw kung dito niyo kami patutulugin. May next time pa naman, Dad. Sagot nito. Anong event ba yan? Mahalaga ba kay Sofia yun? Tumingin si Dale kay Sofia. Ngumiti ito sa kanya. Yes, Mom. Mahalaga ang bagay na yun kay Sofia. Para na din sa kanyang family. Na ikinahinto ni Dale. At para na din kay Sofia. Dugtong pa niya. Umiling ang mommy ni Dale. Okay. Sana'y matupad mo ang mga pangarap na iyon, Iha. Sana'y huwag kang magbabago kay Dale. Nakangiting-an nito ngunit ang mga mata niya malungkot. Natapos na din ang kanilang salo-salo. Maya-maya ay aayusan na si Sofia. May tinawagan na din si Dale na mag-aayos sa kanya. Napaka-supportive ni Dale kay Sofia. Wala itong masabi kahit nagsinungaling siya kay Dale, ay hindi man lang ito nagalit sa kanya. Nakita ni Alec ang asawa niyang si Aliyah na hindi ito mapakali. Uupo tapos tatayo sa kanuupan nito, sabay lakad na paroot pa rito. Han, pwede bang maupo ka na nga muna? Nahihilo ko sa'yo. Naiinip nitong Turan. Abala kasi ito sa mga binabasa niya sa dyaryo kaya pati siya ay hindi makapokus sa binabasa niya. Napatabi ito sa nauupan ng kanyang asawa. Han, gumawa ka ng paraan para hindi matuloy ang event na pupuntahan ni Sofia mamayang gabi. Kaya ako nga sila pinapunta dito ay para magawa ko na ang plano ko para sa kanila. Ano, wala ka bang gagawin man lang? Napabuntong hininga ito ng malalim. Ano magagawa ko, Han? Kung talagang desidido sila sa kung ano man ang plano nila sa buhay. Pabayaan mo na sila. May mga isip na mga iyan. Turan nito. Wala ka talagang silbi. Ayaw mo bang magkaapo, ha? Ako, naiinip na ako mag-antay kung kailan nila tayo mabibigyan ng apo. Gusto ko na mag-alaga ng mga cute na mga apo. Hanggat malakas pa ang aking katawan na makapag-alaga ng mga apo ko. Hanggang kailan pa? Kapag uugod-ugod na tayong dalawa? Naku naman, masisira na talaga ang ulo ko. Ano bang pwedeng gawin? Hindi ba na-attract yung anak mo kay Sofia? Ay naku, ano kaya ang pwedeng gawin para makabuo na silang dalawa? Napapailing sangit ang kanyang asawa. Han, gawin mo na kaya yung ginagawa mong ritual. Gawin mo na ngayon para hindi sila matuloy sa pupuntahan nila. Doon ka naman malakas. Sabay tawan nito na ikinangawi ni Aliyah. Tama ka, Han. Gagawin ko talaga ang ritual na iyon. Sabay tawan nito na may ngisi sa kanyang labi. Matutuloy na din ang binabala ko. Sisipain ko na talaga yung anak mo kapag hindi pa siya nakascore mamayang gabi. Ay, titirasin ko na talaga yung itlog ng anak mo. Naiinis nitong sambit sa asawa niya. Basta apong pinag-uusapan, masyado kang atat. Ayaw mo bang tayo nila ang gumawa? Diretsahan nitong sabi. Tsara ka talaga, menopause na ako. Sa kanya iniwanan ng asawa nito. Saan ka pupunta? Pahabol nitong tanong. Gagawin ko na ngayon yung ritual. Huwag kang storbo. Sagot nito sa katuluyan na itong tumungo sa silid kung saan doon niya gagawin ang kanyang ritual.
Kanina pa tumutunog ang cellphone ni Sofia, bagamat abala siya dahil inaayusan na siya ng bakla. Si Dale na ang sumagot ng tawag mula sa kabilang linya. Nakita niyang si Sheila ang tumatawag. Inabot niya ito kay Sofia. Thank you. Anito, pagkaabot ni Dale sa kanya ng cellphone nito. Yes, Sheila, napatawag ka. Tanong nito mula sa kabilang linya. Sofia, hindi matutuloy ngayon yung event. Pinuspone ng 2 sponsor at next week na lang daw itutuloy. Anito, bakit daw? Pinatigilan niya ang bakla na ayusan siya at tumayo si Sofia. Tanabihan niya si Dale sa may sofa at nagtatakang napatingin siya kay Sofia. Ano kasi? Nag-emergency meeting yung dalawa kaya na-cancel. Hindi kasi inayos ng mabuti yung mga schedule nila kaya ito, hindi matutuloy. Basta, tatawagan na lang kita if ever na matuloy. Okay, salamat at pinaalam mo ito na maaga. Malungkot na sagot nito. Hoy, Sofia. Pahabol na sabi nito. Kailan ka ba ulit pupunta dito? Miss ka na ni Kuya eh. Anito. Napatingin si Sofia kay Dale. Tumayo ito dahil gusto niyang umiwas at baka marinig niya ang pinag-uusapan nila ngunit agad na hinawakan siya ni Dale sa kanyang kamay. Stay here. Utos nito. Dinig iyon ni Sheila. Sige Sofia. Mukhang kasama mo ata ang asawa mo. Sige, next time na lang ulit ha. Paalam nito. Umupo siya ulit sa tabi ni Dale. Sige Sheila. Bye. Paalam niya sa kanya ini-off ang tawag. What happened? Parang hindi ka masaya. Tanong ni Dale sa kanya. Hindi daw matutuloy yung event mamayang gabi. Na-cancel eh. Sabay nguso nito. Pinasandig siya nito sa dibdib niya habang nakaakbay ito kay Sofia. Huwag ka na malungkot, wife. May next time pa naman siguro, okay? Anito habang masuyong hinahaplos ang braso niya. Hinatid nila palabas ang 3 parlorista. Nagulat ang mga magulang ni Dale nang makita nila ito. Ano nangyari, Dale, at maaga mo yata silang pinapaalis? Takang tanong nito. Mom, hindi matutuloy yung event mamayang gabi. Cancel daw, sabi ni Sophia. Sagot naman nito. Napao na lang ang mommy niya na halos pumilog na ang mga mata nito sa tuwa. At last, sumang-ayon ang kanyang ritual na sana hindi matuloy ang event. Magagawa na din niya ang kanyang plano. Basta ina, gagawin lahat para lang magkaapo ito sa kanyang anak. Masaya ka, Mom? Puna ni Dale pagkapasok nilang dalawa ni Sofia sa loob ng mansyon. Nabungaran nilang dalawa na masaya ito. Ikaw naman, iho? Sabay tapik nito sa kanyang braso. Masaya lang ako dahil nandito kayo ni Sofia. Ang tahimik kasi ng mansyon. Walang maingay. Kaya minsan ay naboboring ako dito. Kahit din ang daddy mo ay ganoon din. Sana sumaya naman itong mansyon na ito. Sabay singhap nito. Nagkatinginan ang dalawa. Ma, gusto niyo po ba na mag-video okay tayo? Para umingi naman po itong mansyon? Suwestyon ni Sofia. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliyah dahil biglang nakaisip ito ng plano. Alam mo, Iha, tama. Tama ka, Iha. Ang galing mo talaga, Ihan, mag-isip. Kaya kita gustong-gusto eh. Dahil pinapasaya mo talaga ako. Sabay yakap nito. Tahimik lang na nakikinig si Dale habang minamasdan ng kanyang mommy. O Dale, hindi ka yata masaya. Puna nito. Masaya ako, Mom, dahil nakikita kitang masaya ngayon. Wife, samahan mo muna si mommy, okay? Pupuntahan ko lang si Dad. Anito. No, iho. Dito ka lang. Pagpapatigil ng kanyang mommy. Ako na magtatawag sa daddy niyo. Sige na, asikasuhin niyo na yung setup sa labas at kami nang bahala ng daddy niyo sa foods and drinks. Nakangiti niyang ani saka ito umalis sa kanilang harapan. Napailing na lang si Dale na may kasamang pagngiti. Kakaiba si mommy ngayon. Anito sabay akbay sa asawa niya. Hayaan mo na si mama. Ibigay na lang natin sa kanila kung ano magpapasaya sa kanila. Na ikinatingin ni Dale sa kanya. Napangiti siya. Magpapasaya? Gaya ng hinihingi nilang apo para sumaya sila mom and dad? Nabilaukang bigla si Sofia. Wife, sabay hagod dito sa likod niya. Why don't we try? Yumuko si Sofia dahil nahihiya ito sa tuwing ganito ang kanilang usapan na agad namang iniangat ni Dale ang baba niya. Are you afraid? Tanong nito nang matamang magkatitigan silang dalawa. Napasingap ito. Dale, paano kung bumalik ang alaala mo? Magbabago ka ba kapag nakaalala ka na? Umiling ito sabay kulong niya ng kanyang palad sa pisngi ni Sofia. Hindi ko gagawin iyon, wife.
Nangangako ako na hindi na kita sasaktan. Umiling si Sofia. Please trust me. If what happened to us before, that will never happen again. Hindi ko sinasabi ito dahil wala akong naaalala pero yun talaga ang nararamdaman ng puso ko. I won't hurt you, okay? Sabay yakap nito kay Sofia. Hindi ka naiiyak sa akin, wife. I will take care of your heart as long as you trust me. Pero paano kung hindi ko magawa na magtiwala sa'yo? Masakit para sa akin kung hindi mo magagawa iyon. Kusa akong lalayo kung hindi mo na talaga ako kayang tanggapin. I know kung paano kita nasaktan dati. Alam ko kung paano ko nagawang durugin ang puso mo. Ang tanga ko kung bakit ko iyon nagawa sa'yo. Unti-unti ko din napoproseso sa utak ko na mali ako at nagawa kitang saktan. Deserve ko din sigurong masaktan kung hindi mo na talaga ako kayang tanggapin. Humiwalay sila ng pagkakayakap. Nakita ni Sofia ang pagkatamlay sa kanyang mga mata. Wala namang magawa si Sofia dahil iniingatan na niya ang kanyang puso. Sa ngayon, pipilitin niya makisama kay Dale. Panahon na lang makapagsasabi ko sila talaga ang para sa isa't isa. Sumapit ang gabi. Tuloy ang kasiyahan ng mga ito. Nakasama na din ang mga katulong nila para mas lalong umingi ang paligid para mas masaya. Palihim na sinulya pa ni Sofia si Dale. Kay layo ng balintataw nito. Kung titingnan, parang kay lalim ng kanyang iniisip. Patapos kasi nila mag-usap ay headshot, hindi niya nakita nang umiti ito. Ang seryoso ng kanyang muka. Iha, umiti ka naman. Hayaan mo muna si Dale. Enjoy this night, okay? Oh, heto ang mic. Kumanta ka naman. Kung nahihiya kang kumanta, uminom ka ng alak pampalakas ng loob. Nito. Magkatabi kasi sila sa upuan habang si Dale ay katabi ng kanyang daddy. Ang mga katulong naman ay nag-enjoy na nagsisikantahan sa videoke. Ma, gusto kong kumanta kasama po si Dale. Na ikinangiti niya ng husto. Lagi mo talaga akong pinapasaya, Iha. Sabay ngiti nito. Alam mo yung anak ko yan? Ngayon ko lang nakitang malungkot. May problema ba kayong dalawa? O hindi ninyo pagkakaunawaan? Wala po, ma. Baka may ibang iniisip lang po si Dale kaya mukhang seryoso po siya ngayon. Sabay tingin niya kay Dale. Ibang iniisip? Nandito ka na nga, Iha. Naku, sayang naman ang gabing inihanda ko para sa inyong dalawa. Sabay niway niya na ipinagtataka ni Sofia. Ay, bigla atang sumama ang pakaramdam ko. Nito na biglang lumungkot ang muka. Inalalayan naman agad niya ito. Ayos lang po kayo, ma? Gusto niyo po bang samahan ko po kayo na pumunta sa kwarto para makapagpahinga na po kayo? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Okay lang ako, Iha. Tabihan mo ng asawa mo. Baka ikaw ang inaantay niya para sumaya siya. Sige na. Go, go, go! Pambubugaw niya kay Sofia. Napatayo naman agad si Sofia at sanay niya sa naman ni Ali ang asawa niya. Tumayo naman ang asawa niya at lumapit kay Aliyah. Nang tabihan niya si Aliyah, sumimangot ito. Palpak yung plano mo, Han. Ayaw inumin ng anak mo yung alak. Nito na halos manghina ito dahil ganoon din si Sofia. Hindi din niya iniinom ang alak na inihanda ni Aliyah. Ay, zero score tayo ngayon. Kahit man lang sana si Dale ang nakainom. Ngunit parang tayo naman ang nalasing. Ayoko na. Antok na ako at pagod na din ako mag-antay ng apo. Nito na halos manghina ito dahil palpak ang plano niya na painumin ang dalawa ng alak. Ang mga katulong din ay lasing na din ng mga ito. Halos pandilatan ng mga mata niya si Dale at Sofia. Matamang nakatingin naman si Dale kay Sofia nang nakatayo ito sa kanyang harapan. Pinasadahan niya ito ng tingin mula paa hanggang paitaas na pagtitig. Come here, wife. Sit here. Papapagod ka lang dyan sa katatayo mo. O baka nag-i-enjoy ka dyan para matitigan mo lang ako dito. Sabay ngisi niya. Sumimangot ito saka ito tumabi sa kanya. Bakit ba kasi ang lungkot mo? Samantalang kami nagkakasiyahan. Napasingap ito sa kanya inakbayan nito na may kasamang paghaplo sa kanyang balikat. Napaiktad si Sofia sa ginawa niya dahil nakasuot lamang siya ng sleeveless. Napatingin siya kay Dale at kinabahan. So, kanina mo pa pala ako tinitingnan? Why? Are you worried about me? That's why you're here? Parang gano'n na nga. Bakit hindi ka ba masaya na magkasama tayong lahat dito? Kanina ka pa kasi napapansin ng mommy mo. Mommy natin. Pagdidiin niya. Napangiwi ito. Oo nga, mommy nating dalawa. Joke lang naman kita. Baka sakaling umiti ka naman. Umiling ito. I can't do that. It depends on the feelings. It's hard to be happy when someone is bothering me.
My mind is not clear, wife. Sabay harap niya kay Sofia. Mariing tinitigan niya ito sa mga mata niya hanggang sa palipat-lipat na ang tingin nito sa buong mukha niya. Napalunok na lang ito ng laway nang malapit na siyang tukain sa labi niya. Are you feeling nervous? Tipid ng ngumiti ito na parang kinikilig. Halos madaanan ng bawat hininga nila ang kanilang mga balat. Parang gano'n na nga. Ang lapit mo na kaya sa akin. Kinakabahan ako sa'yo. Nito sa kakinuha nito isang baso na may lamang alak na halos punong-puno ito sa yelo. Nilagok niya ito ng isang beses na halos makalahati na niya. Ngumiwi ito. Ang pait. Halos mapapaypay ito sa init nang dumaan sa kanyang lalamunan ng alak. Sobrang pait pa nang malasahan niya ito. Tinapon ni Dale ang laman ng baso at baka mainom na naman niya ito. Are you okay? Nauuhaw ako. Ang init. Sabay paypay niya sa kanyang mukha na halos pagpawisan na ito. Tarantang kumuha ng tubig sa Dale. Sa kanya pinainom si Sofia. Nang mapainom na niya ito ay agad na inilalaya niya si Sofia. What do you feel now? Mainit pa din, Dale. Gusto ko maligo. Gusto kong magbabad. Nito. Nagtaka siya kaya agad na binuhat niya si Sofia para dalhin siya sa loob ng kanilang kwarto. Agad na nagtanggal ng mga suot niyang damit sa loob ng kwarto at walang hiya siyang nagubad sa harapan ni Dale. Napailamos na lang ito ng muka nang pasadahan niya ang buong katawan niya. Wow! Agad na pumasok si Sofia sa loob ng banyo at doon nagbabad sa bathtub. Kinatok ni Dale ang pintuan ng banyo. Wife, lalabas muna ako. Nito, wala itong nakuhang sagot sa asawa niya. Okay, just call me kung tapos ka na ha. Iintayin kita dito. Nito, nahiga muna si Dale sa kama habang inaantay niya si Sofia na lumabas ng banyo. Inurasan niya ito ngunit lumipas na isang oras ay wala pa rin Sofia na lumalabas sa banyo. Nagdesisyon itong silipin at baka kung ano na nangyari sa kanya. Wife, papasok na ako sa loob. Paalam nito habang kinakatok niya ang pinto. Bumuga ito ng hangin sa bibig niya. Binuksan niya ang pinto ng banyo. Kumunot ang noon nito nang makita niyang natutulog na pala ito sa bathtub. Binuhat niya si Sofia at agad niya itong inasikaso. Kahit tulog siya. Binihisan niya rin ito at kinumutan. Tinabahan niya na rin ito sa pagtulog. Habang tulog ito'y minamasdan niya ang kabuuan ng mukha nito. Ang mga mata nito, ang mga pilantik niyang pilit mata, ang matangos niyang ilong, ang mga mapupulang labi na kinaadikan niyang halikan, ang matamis nitong ngiti na lagi siyang napapangiti sa tuwina. Ang maamo nitong muka, lahat ng iyon ay nagbibigay ningning at pag-asa. Marahan niyang hinaplos sa makinis nitong pisngi, pababa sa labi nito. Dinampian niya iyon ng halik sa labi, saka itong umiti ng pagkatamis-tamis. Pangako, wife, makaalala man ako, ay ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Hindi na kita iiwan dahil mahal na mahal kita. Sabay halik sa labi nito. Naramdaman na lang niya ang paggalaw ng mga labi ni Sofia. Sumilay ang ngiti sa labi niya nang gantihan din siya ng mga halik nito. Tuluyan na ngang sinakop ni Dale ang mga labi nito. Ngunit ang mga mata ni Sofia nakapikit pa din ngunit malaya ang pagpapaubaya niya kahit tulog ito. Nang biglang itinigil ni Dale ang paghalik niya, ay si Sofia na mismo ang humalik sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang halikan nila at tila ayaw nang nabibitin sa Sofia. Itinigil naman ni Dale at tila nagtataka ito. Wife, panggigising niya. Dahan-dahan ang pagmulat niya ng mga mata. Ayaw mo bang ituloy? Ito na ang gabi para sa atin, Dale. Nito at tila pinapayagan na niya si Dale na gawin ang nais niya. But you're drunk. Ayokong gawin ito at baka magising ka na lang sa katotohanan at magsisi dahil lang sa may nangyari sa atin. Ngunit umiling siya. Mali ka, Dale. Oo, nakainom nga ako pero naalala ko pa ang mga sinabi mo kanina. Narinig ko lahat yun. Tandang-tanda ko pa. Please, ituloy mo na. Payag na akong magka-baby na tayo. Hindi ko sinasabi ito dahil sa nakainom ako. Sinasabi ko ito kung ano ang tunay na nararamdaman ko. Please, Dale. Angkinin mo ako ngayong gabi. Wala akong pagsisisihan kung mangyari man sa atin ito. Gusto kong bumuo na tayo ng pamilya kasama ka. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa dahil matutupad ng kagustuhan nila. Si Lolo, ganoon din ang mga magulang mo. Sabay ngiti niya. At syempre, tayong dalawa na alam kong gusto mo na rin maging ama. Turan nito.
Kahit nakainom si Sofia ay alam niya kung ano mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Desidido na siya na ipagkaloob ang sarili niya at ipaubaya ang kanyang sarili kay Dale. At sa gabing ito naganap, ang kaligayahang walang humpay. Kinabukasan na pabalikwas ng bangon si Dale nang mag-ring ang kanyang cellphone. Mabuti na lamang ay hindi nagising si Sofia. Sarap na sarap pa din siya sa pagtulog niya dahil napagod ito ng husto sa pagniniig nila kagabi. Tumayo ito at agad na sinagot ang tawag mula sa kabilang linya. Nagtungo si Dale sa terrace at dito niya kinausap ang kausap niya sa telepono. "Yes, kuya. Napatawag ka?" Tanong nito sa kanyang kapatid. "Kailan ka babalik dito sa kumpanya mo? Halos 1 buwan ka nang hindi bumabalik dito. Paano naman ako, Dale? May trabaho din ako na kailangan kong askasuhin. Nagkakaproblema na ang mga tauhan mo dito. Kailangan mo na bumalik dito ngayon. Isama mo na din si Sofia kung ayaw mong maiwan siya kina mom and dad." Nito. "Sige kuya, babalik na ako ngayon. Salamat sa pag-aasikaso. Kailangan ko lang talagang gawin ito dahil gusto ko makasama si Sofia." "Ano? Kumusta na kayong dalawa? Nagkaayos na ba kayo?" "Yes, at masaya ako. Masaya ako ngayon kuya dahil kapiling ko na si Sofia ngayon. May inspirasyon na ako para bumalik sa trabaho. Makakapagtrabaho na ako na maayos kuya na walang problemang iniisip." Nakangiting sagot niya habang tinatanaw ang natutulog niyang asawa. "Sana nga Dale, na si Sofia pa din ang pipiliin mo kapag bumalik ng alaala mo. Huwag mo na sanang sasaktan si Sofia dahil alam kong mahal na mahal ka niya." "I will kuya. Okay, pupunta na ako dyan. Just wait me. Magpapaalam na ako kay Sofia." Paalam niya sa kuya niya sa kanan nito pinatayan ng tawag. Agad na inasakaso ni Dale ang kanyang sarili na hanggang ngayon ay tulog pa din si Sofia. Tinabihan niya ito nang matapos siyang magbihis. "Wife?" Pagigising niya habang masuyo niyang hinahaplos ang pisngi nito. Tangang tugon nito habang nakapikit ang mga mata. Ngunit maya-maya ay napamulat din ang mga mata nito at tila sumimangot pa. Kumikap pa ito ng malalim at tila inaantok pa ito. "Alis ako, wife. Babalik din ako after my work. Kailangan ko bumalik agad sa trabaho ngayon. Nagkaroon daw kasi ng problema ang kumpanya at nagreklamo na din si kuya dahil hindi na ako bumabalik. Kung gusto mo sumama, ipasusundo kita kay Mang Erning para siya magatid sa'yo papunta sa trabaho ko." Nito. "Iiwanan mo ko dito?" Nasa boss niya ang pagtatampo. "Babalik din ako, wife, after my work. Maaga akong uuwi mamaya." Sagot nito sabay kurot dito sa kanyang pisngi. Tipid nang ngumiti si Sofia sa kanya. By the way, dinala na kita ng pagkain mo rito. Kumain ka ng mabuti. Alam kong napagod ka kagabi." Nalihim itong napangiti. Napangiwi siya. "Sige Dale, hindi na ako sasama. Aantayin kita hanggang sa pag-uwi mo. Nandiyan naman si mom." Tipid na ngumiti si Dale. "Thank you wife at naiintindihan mo ko. I'll be back, okay? Lagi kitang tatawagan mamaya." "Bakit naman?" Nakangusong tanong niya. "Kasi wife, bawat minutong hindi kita nakikita, mas lalo lang kitang namimiss. So tuwing hindi kita nakikita, nalulungkot ako. Ikaw ang kasiyahan ko, wife. Ikaw ang buhay ko at ikaw lang ang nag-iisang babaeng mahal ko." Nito na ikinangiti ni Sofia. "Sige na, umalis ka na nga." Pambubugaw niya kay Dale. "Kiss mo muna ako." Sabay lapit niya sa kanyang pisngi. Agad naman niyang hinalikan ito ngunit biglang napaharap si Dale sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Sofia nang dumampi ang labi niya sa mga labi ni Dale. Hindi pa naman siya nakakapagmumug ngayong umaga, lalo na't amoy alak pa ang hininga niya. Ngumisi nang nakakaloko sa Dale. "Dale naman, malis ka na nga." Sabay tulak niya sa dibdib nito. Napatayo naman ito agad. "Pinapaalis mo na talaga ako? "Oo Dale, kaya umalis ka na. Malilate ka na yan eh." "Okay, take care wife." Paalam niya na mahingiti sa kanyang labi saka tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Simula na magising si Christine at tuluyan ng lumakas ang kanyang pangangatawan, ay pinipilit niya si Liam na iuwi na ito ngayon sa mansyon ni Dale. Ang dating tirahan ni Sofia at Dale noon na matagal nang hindi tinitirahan ni Dale. Simula na maaksidente sila ni Christine noon. Walang magawa si Liam na iuwi na lang ito sa mansyon dahil nagwawala ito, lalo na nang malaman niyang nalaglag ang bata, ang anak nilang dalawa ni Dale. "Tawagan mo si Dale.
Sabihin mong nakauwi na ako dito. Magmadali ka. Utos dito kay Liam na ipinagtataka na lang niya. Hindi naman ganito ugali ni Christine dati. Masyado na siyang naging matapang. Hindi kaya bumalik na ang kanyang alaala? Yun ang ipinagtataka ni Liam dahil ang pagkakaalam niya ay wala daw itong maalala dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya noon. Christine, pwede ba kitang tanungin bago ko tawagan si Dale? Kumunot ang noon nito. Ano naman nagtatanong mo? Bumalik na ba ang alaala mo? Ngunit tumawa lang ito na parang baliw. Napangawi si Liam at hindi na lang niya ito pinansin. Nang makarating na sila na mansyon, walang imik na bumaba ng sasakyan si Christine. Samantalang naiwang mag-isa naman si Liam sa loob ng sasakyan nito. Agad naman niyang tinawagan si Dale upang balaan niya ito. Alam niyang hindi magugustuhan ni Dale ang muling pagbabalik ni Christine sa kanyang mansyon. Nang makausap na niya ito ay agad niyang pinuntahan si Dale sa kanyang opisina kung saan ito nagtatrabaho. Nagmamadali niyang tinungo ito at kalaunan ay narating na rin niya. Nakita ni Liam na maraming ginagawa sa Dale at natambakan ng maraming mga paperworks sa ibabaw ng kanyang office table. Busy si Dale at mukhang hindi niya ito makakausap ng maayos. Busy ha? Ano ito nang maupo na ito sa sofa? Yeah, ngayon lang ako pumasok. Ang daming problema na kailangang ayusin. Kailangan ko agad matapos ito. Sagot niya. Mukhang gagabihin ako at baka malate ako ng uwi. Nangako pa naman ako kay Sofia na maaga akong uuwi. Sabay hilamos dito sa kanyang muka nang bigla ang pagtunog ng kanyang cellphone. Sinagot niya agad ang tawag ni Sofia. Sinanyasa naman niya si Liam na kakausapin niya muna ito. Yes, wife? Napatawag ka? Did you miss me? Tanong nito na may ngiti sa kanyang labi. Oo naman. Namiss kita agad. By the way, pupunta ko ng mansyon ngayon. Doon na lang kita antayin para mas malapit ang uuwian mo. Ayoko lang mapagod ka kasi alam mo naman na mahal kita. Anito. Napangiti ng gusto si Dale nang may biglang tumawag naman sa phone ni Liam. Sumengis naman si Liam na sa labas na nito kakausapin ang tumawag sa kanyang telepono. Lumabas si Liam sa opisina ni Dale. Agad naman itong sinagot ang tawag. Napangawi na lang ito dahil tumawag sa kanya ang nurse at may emergency na dapat ay nandoon siya. Duty kasi ni Liam ngayon ngunit mas inuna niya pang ihatid si Christine sa mansyon dahil nagwawala ito kapag hindi ito nakauwi agad ng mansyon. Hindi na nakapag-usap ang dalawa dahil sa nagmamadaling umalis si Liam ngunit ibinili niya sa sekretary ni Dale ang nais niyang sabihin kung ano ipinunta niya rito sa opisina ng kanyang kaibigan. Pumasok ang sekretary ni Dale ngunit sinanyasan niya ito na may kausap pa siya. Lumabas ito at doon na natapos ang pag-uusap ng dalawa. Nang matapos niyang makausap si Sofia ay agad na nagpatawag ng meeting si Dale. Galit ito dahil sa kapabayaan ng mga empleyado niya dahil kamuntikan nang bumagsak ang kanyang kumpanya. Hindi na nalaman ni Dale kung ano ang pakay ni Liam, kung bakit ito nagpunta, kung kailan naging busy siya. Pauwi na si Dale sa mansyon kung saan sila magkikita ni Sofia. May pasurpresa pa itong chocolates and flowers sa loob ng kanyang sasakyan na in-order pa niya. Kani-kanina lang. Kinakabahan na ito dahil kanina niya pa tinatawagan ito sa kanyang cellphone mula pa sa kanyang opisina. Sa tuwing kokontakin niya ito ay laging out of coverage area ang kanyang cellphone. Aligaga ito habang siya'y nagmamaneho ng sasakyan hanggang sa marating na niya ang mansyon. Madilim na ang paligid pagkarating niya. Nagtaka siya kung bakit may mga nakasinding mga ilaw sa loob ng mansyon nang datna niya. For God's sake. Kinakabahan ako sa iyo, Sofia. Akala ko'y wala ka dito. Anya na papasok na ito sa loob ng mansyon. Natutuwang napatingin pa siya sa kanyang daladalang mga bulaklak at chocolate sa kanyang kamay. Nang mangunot na lang ang kanyang noo sabay iling niya. Dale, you're back! Natutuwa nitong Annie pagkalapit niya. Sinalubong siya ng halik sa magkabilaang pisngi habang siya'y natutulalang napapatitig kay Christine. Napayaka pa siya kay Dale na hanggang ngayon ay iniisip pa si Sofia. Kinakabahan siya kung bakit hindi pa niya ito makontak mula pa kanina at baka ito ang dahilan kung bakit wala ito dito. Sa akin ba ang mga yan? Tanong niya na makita niya ang hawak ni Dale. Mabilis niya itong itinanggi na ikinagulat ni Christine. Nangunot ang noo nito at nagtataka dahil sa pag-iiba ng ugali ni Dale sa kanya. Ano ginawa mo kay Sofia? May ginawa ka ba sa kanya kaya wala siya dito at hindi ko na siya makontak? Anong ginagawa mo dito? May sinabi ba ako na dito ka tumira? Diretsahang saad nito. Dale, anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba ako natatandaan ha, Dale? Giit niya.
May dahilan ba para hindi kita maalala? At kung meron man, Christine, yun ay dahil si Sofia ang mahal ko. Dahil si Sofia ang mahal ko at hindi ikaw. Maring sambit niya na kinagalit naman ito. May iba pa bang rason, Christine? Kung bakit nangyari ito sa atin, ha? Answer me! Sigaw niya na halos magulat si Christine. Wala akong tinatago sa iyo, Dale. Alam mo, wala din ako maalala noon. Ikaw lang ang nakakaalam at nakakakilala sa akin. Bakit bigla ka nalang nagbago, Dale? Mahal kita. Sambit niya. Napailing siyat yumuko. Ayaw niyang tingnan si Christine dahil alam niyang nagsisinungaling ito. Hindi dapat sila maaksidente kung walang dahilan ng pag-aaway nila. Hanggang sa makita na lang niya ang wedding ring nila ni Sofia. Agad niyang hinawakan ng kamay nito. Now tell me, wala ka ba talagang alam sa nangyari sa atin? Kung bakit tayo na-aksidente, ha? At ano to? Bakit nasa iyo itong singsing na matagal ko nang hinahanap? May tinatago ka ba sa akin, Christine? Takang tanong nito. Wala, Dale. Wala akong tinatago sa iyo. Maniwala ka. Kiit nito. Ngumisi siya. Once na malaman ko ang dahilan, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Ipakukulong kita, Christine, dahil ninakaw mo itong singsing na para kay Sofia. Automatic kung saan niya.